Simple lang ang paako ko. Tulungan niyo lang kami ang Activate Party List number 77. At mas pagagandin ko pa at palalakas din ang mga liga dito sa Paranaque. At mas pagagandin ko yung premyo. Okay ba yun? Pangalawa, mas pagagandin pa natin yung mga sports training programs, mga scholarship. At pangatlo, kung may mga basketball workers, mga barangay, ito tayo mas pagagandin natin. At huli-huli, bago po umalis, ako po yung nakangako, ito po yung naka-record. Pag ang LPG partners manalo, at si Senator Manny Pacquiao ang manalo, ako po yung nagpaparilaki at ako yung manalapit na yun. Ako po yung nagsasalat ko yung rama at ako yung barangay ko. Again, maraming salamat at ako yung
so magandang gabi po sa inyong lahat. Na kung saan tayo naman po ay January 29 ngayon, ano? At yung pong kaninang nauna natin pinalabas, at makikita po natin si Boss Ronya Ward Monsayak, ano? Na siya po ay nominado bilang representative ng MPBL. Ayan, so at doon po sa ating mga kaibigan, yan po ay ginanap sa lugar ng City Gym, yan po sa lungsod ng Parañaque. Kanina lang po yan, ano, dahil Kings of Parañaque 2025 kick-off. At dito po ay nilahukan ng 18 barangay, 16 na inter-barangay basketball tournament na isinagawa ng T3T Sport Management and CMS Basketball Program. So ito po ay tila pangmalakasang galawan. At alam nyo naman po, rito sa lungsod ng Parañaque, pagdating po sa sport, welcome na welcome po yan dahil ang ating pong mga nanunungkulan sa panguna po ni Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric L. Olivares, Vice Mayor Joan Villapuerte, at buong team ng Bagong Parañaque ay ipinopromote po lagi rito ang usapin sa sport, sa kalusugan, at sabi nga po nila, kapag tayo po ay minahal natin ang iba't ibang ori ng sports, ay tayo po ay malalayo po sa usapin ng droga. So, inuulit po natin yung MPBL party list na pinangunahan po ni ating boss naman, ating kababayan dito po sa lungsod ng Parañaque. Ito po ay number 77 sa baluta. So, alam naman natin itong MPBL na to, kilala na po ito eh. Ito po ay nasa ilalim pa rin po ito ng dinadala ng ating pambansang bayani na ito pong si Manny Pacquiao. Ayan. At siyempre, dinaluhan po ito ng ating mga opisyal na natin lungsod, Congressman Edwin Olivares, Mayor Eric Olivares, Vice Mayor Joan Villapuerte, at iba pa, kasama po si Congressman Franz Pumarin, diyan po sa lungsod Quezon. At ito po, siyempre, sa ilalim po ng pamumuno ng Youth and Development Sport Office or YSDO, sa panguna po ng ating department heads na ito pong si Alex Dandan naman. Ayan, so yun po ang ating mga kaganapan kanina, kaya inuna po natin. Inuulit po natin, ngayon po ay January 29, talaga naman na bagong taon para sa ating mga hindi kakampi ba? Yung ating mga talaga naman yung ating mga Chinese community. So, doon po sa ating mga kaibigan, sana kung saan naman po kayo naroroon, at sana nasa mabuti po kayong kalagayan, at tayo naman po ay may mga mag-uulat galing po sa labas ng ating himpilan, na ito pong si Aba Pascua, Mor Abing, at saka si Gerald Nazaro, dyan po sa lugar ng Pangasinan. At maya-maya lang po ay sila po ay ating mapapakinggan. So, yan lang po ating pong reporter na si Aba Pascua. Pakihanda na at maya-maya lamang po at kayo po ay aming tatawagin na. At, at ganun din po si Mor Abing at pakihanda na rin. At ito pong si Gerald Nazaro na sa kasalukuyan ay nasa online at sila po ay nag-aantabay na kung saan sila po ay mag-re-report ngayong gabi. Ayan, so ayan, so doon po sa ating reporter na si Aba Pascua. Aba Pascua, pasok! Para sa detalye natin mga balita, speed limiter sa bus truck ipatutupad na ayon sa DOTR.
Gagawin na umanong mandatory ang pagkakabit ng speed limiter device sa mga pampasaherong bus at mga truck upang maiwasan ang mga disgrasya sa kalye. Nabatid na ito ay alinsunod sa Road Speed Limiter Act of Republic Act number 10916 na matagal nang naisabatas at plano nang ipatupad ng DOTR. Ayon sa DOTR, sa ilalim ng naiturang batas, uobligahin ang mga bus at ang mga truck na magkakabit ng mga speed limiter device. Ito ay upang maalimitahan sa 90 km kada oras ang maximum speed ng mga naturang behikulo. Tiniyak naman ng DOTR na bago tuluyang ipatupad, magsasagawa sila ng konsultasyon sa mga stakeholders hinggil dito. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita. Food emergency sa bigas simula na sa Pebrero ayon sa Department of Agriculture. Takda idineklara ang Department of Agriculture o DA sa unang linggo ng Pebrero ng National Food Emergency sa bigas sa bansa. Ito ay nakaraang ihayag ang Department of Trade and Industry, DTI, sa Kamara. Aprobado na at kaya nang ilabas ang National Price Coordinating Council o NPCC sa loob ng 2 araw ng resolusyon para sa National Food Emergency. Ayon kay DTI Secretary Gaton Livero, may inayos na ng formula para sa susuportahan ang food emergency at kaya umanong ideklara ang sumunod ng 2 araw. Sinabi naman ng DA spokesperson Arnel Di Mesa sa oras na makarating na sa DA ang kopya ng resolusyon, re-reviewin lang nila ito sa loob ng 2 araw at agad na idedeklara ang National Food Emergency. Handa na naman ang National Food Authority o NFA na mag-release ng stocks. Gayon din ang mga LGU na nasa final na ang kanya-kanya ng guidelines para sa pagbebenta ng bigas. Sa ilalim ng inamendahang price tarification law, maaaring magdeklara ang food security emergency ang kalihim ng agrikultura dahil sa kakulangan ng supply ng bigas. Hindi na pagkaraniwang pagtataas ng presyo. Sa ilalim ng food security emergency, bibigyang pahintulot ang pagbebenta ng NFA rice stocks sa mga LGU. Ayan, so yun po ay ulat po ng ating kasama na si Aba Pascua na kung saan ito po ay tungkol doon po sa rice tarification law. At batid po natin na ito po ay napakahalaga naman dahil nga po sa kakapusan natin at yung tuloy-tuloy na pagtaas ng presyuhan ng bigas. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. Aba Pascua, muli pong babalik para sa ating programang Manibela ng Mas Round Go. Free legal assistance sa militar uniformado approved sa Senado. Inaprubahan ng Senado sa ikatlo ng huling pagbasa ng Senate Bill number 2814 o ang Free Legal Assistance for Military and Uniformed Personnel Act bilang punong may akda at Vice Chairperson ng Committee on National Defense. Pinasalamatan ni Senator Christopher Bongo ang kanyang mga kasamahan sa pagsuporta sa panukalang batas. Layo nitong magbigay ng libreng legal na tulong sa militar at uniform personnel sa naharap sa mga legal na hamon sa pagganap ng tungkulin. Binigyan din ni Senator Go na bago siya maging senador ay matagal na siyang sumusuporta sa militar, police at iba pang uniformadong tauhan. Binanggit niya ang pagtaas ng sahod ng mga uniformadong tauhan noong administrasyong Duterte bilang halimbawa ng kanyang pangako. Idiniin ng senador ang panukalang batas ay bilang pagkikilala ng gobyerno sa mga natatanging hamon na kinaharap ng militar at uniformadong tauhan at pangangalaga sa kanilang mga karapatan at kapakanan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating balita. 8 anyos, pinakabatang nabubuntis o PAPCOM. Sa gitna ng pagdiin tungkol na tumataas na kaso ng teenage pregnancies, inamin ng Commission on Population and
Development o PAPCOM noong 2003 na 8 taong gulang ang naitatalang pinakabatang nanganganak sa lalawigan ng Sulu. Ayon kay PAPCOM Deputy Executive Director Lolito Tacardon, sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education sa pinamumunuan ni Senador Win Gatchalian, lubang nakakabahala na ang lumalaking bilang ng mga kaso ng pagbubuntis sa murang edad. Sa datos ng Civil Registry ng Vital Statistic, ibinunyag na panin ng Tacardon na noong 2023 na itala ang 11,497 live births sa mga edad na 10 hanggang 15 habang sa 54,510 live births sa mga 17 anyos pababa, habang 23,260 live births naman ang repeat pregnancy. Naitala naman noong 2012 ang teenage pregnancy cases sa 2,209 na bumaba sa 142,000 noong 2023. Pero kaso ng mga edad 10 to 14 years old ay nabubuntis noong 2023 ay naitala sa 3,342 mula sa 1,629 noong 2013. Kaugnay nito, inihayag ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na hindi dapat nabubuntis ang mga bata sa dapat ay nag-aaral at lumalaki at hindi nagdadala ng isa pang bata. Naniniwala si Domingo na dapat ay pag-isipang agahan ang pagtuturo sa ugnay sa pag-poverty sa halip sa simulan ito sa 11 anyos. Maaari naman anyang ikasindera ang pagbibigay ng mga age-appropriate at culturally sensitive information sa mga edad na 8 taong gulang hanggang 9 na taong gulang. Ipinunturo pa ni Domingo na sa kanilang records sa mga tinamaan ng HIV, ang kanilang first sexual contact ay naganap noong sila ay 16 anyos, subalit ang paggamit ng contraceptives ay nasa edad 17. Ayan. Para niya kanina Trending Newsroom, Awa Pasco nag-uulat para sa programa ng Nabela na Masa, On The Go. Ayan, so maraming salamat sa ating kasama na si Aba Pascua na nagbigay ng ulat hinggil po doon sa mga kabataan na sabihin po natin na sila po ay nabibiktima kagad sa murang isipan, sa murang edad pa lamang. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:17 ng gabi na kung saan tayo po ay muling tatanggap ng ulat mula po sa ating kasama dyan po sa Unit 8. Ito pong Ratsada News sa panghuna po nitong kasama natin na si Mor Abing. At pakihanda na rin po ang ating kasama dyan po sa lugar ng Pangasinan. Ito pong si Gerald Nazaro. Na kung saan siya po ay magbibigay din ng ulat diyan po sa lalawigan ng Pangasinan. At siyempre, yung pong yes sir. Yes sir. Okay, pasok. Hello sir. Yes, pasok. Magandang gabi sa ating lahat. Nagkaroon ng operasyon ng UMDA at ito ay nakatuon sa pag-alis ng mga sasakyan at iba pang sagabal sa mabuhay lanes, pangunahing lansangan at bangkita sa Kamaynilaan. Hindi lang ito para sa safety mo, kundi ilang halimbawa, pang-obstruction, ang illegal nagtitinda sa bangkita, nakaharang na barangay outpost, ring ng basketball, construction debris, tindahan ng pagkain na naitayo sa lansangan, sira kagamitan na kasangkapan, at iba pang kababalang sa bangkita at lansangan. Para sa sagabal sa mga secondary at tertiary roads, magipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan na sumasakop sa lugar. Samantalang, malugod na ipinapaalam ng Department of Transportation o DOTR sa publiko ang pag-uumpisa ng pagsasagawa ng Active Transport Strategic Master Plan. Ito ay alinsunod sa Philippine Development Plan 2023 to 2028 ng pamahalaan na nagtatakda ng lubos na prioridad sa mga pedestrian at siklista. Ipinaalam din ng DOTR sa publiko na magsagawa ang Palafax Associates, ang autorisadong consultant para sa 8 team-based interviews, focus group discussions
at iba pang uri ng konsultasyon ngayong 2025. Inaanyahan po namin ang publiko na sumali at makilahok sa aktibidad na ito. Sa pamamagitan ng iyong pakikibahagi, mas palakasin at pagagandahin natin systematic transport, daanan para sa pedestrian, bike lanes at end-of-trip facilities, kundi pati rin sa pagpaigting sa mga magagandang patakaran at pamantayan. Para sa kadaragdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang po kayo sa kanilang opisina sa pamamagitan at dotr.gov.ph. Ako si Rino Abing ng Ratsada News Unit 8 ng Paranaque ni Trade Worldwide, nag-uulat. Ayan, so ito po pala more na kung saan ito pong Metro Manila Development Authority ay tuloy-tuloy na pong nagkakaroon ng barangay road clearing program, ganun din po sa mga pangunahing kalsada dito po sa Metro Manila. Na kung saan, batay po sa yung ulat, ito po ay talagang nililinis po nila yung mga bangkita, lalong-lalo na po yung mga sasakyan, kasama po yung mga motorsiklo, at ganun din po siyempre yung mga vendors dyan po sa mga pangunahing kalsada dito po sa Metro Manila. Maraming salamat po, Morabing. Ito po ang Unit 8 ng Ratsada News. Morabing, maraming salamat po sa inyong pag-uulat dyan po sa lugar sa labas ng ating himpilan. Maraming salamat, Morabing. Ayan, so napakaganda po ang ulat ng ating kasama dahil malinaw kasi na ang trabaho po ng Metro Manila Development Authority or MMDA, sila po yung natasan na sila po ay ang may mandato na dapat ang lungsod ng ang Metro Manila ay maging maluwag, o sabihin po natin yung ating mga kalsada ay maging malinis, kasama po yung mga pedestrian o maging ito pong sidewalk. So, dito po sa lugar ng Pasay City, diyan po sa ilalim ng LRT sa Pasay Top, maging dito po sa kabaan ng Rojas Boulevard Service Road, na hanggang ngayon ay yung pong nasabing kalsada ay una po maraming mga sasakyan na nakatingga po dyan, pangalawa yung pong mga sidewalk vendors, hanggang ngayon tapos na po yung Christmas season, February 29 na, tuloy-tuloy pa rin po sila nagtitinda. So, very unfair naman, doon po sa ating mga motorista, na kung saan, yung po talagang kalsada na yan, ay para doon sa motorista, ganun din po sa mga, yung mga sidewalk na yan, dapat doon din po sa mga ating mga kababayan na naglalakad. But unfortunately, hindi po natin alam, dahil sinasabi nga po nila na tila may mga tauhan ng mga inutil na local government unit, maging isa o dalawang tauhan ng MMDA, na tila di umano sila po ay, sabi nga po nila, sila po ang nakakabala para matanggal kagad yung mga sidewalk vendors na yan, dyan po sa lugar ng Pasay, dyan po sa lugar ng Pasay Top, maging dito po sa EDSA, at ganun din po dito sa Rojas Boulevard. At ganun din po siyempre yung LTFRB o maging itong DOTR, nabanggit naman na kung saan yung pong overpass, maging ito pong sidewalk o maging ito pong pedestrian ay tuluyan na po uling ipatutupad. Dahil nakikita po kaya natin marami pong overpass, opo, pero hindi na po ito nagagamit. Marami rin pong pedestrian, pero hindi na rin po kaagad-agad ito po na papatupad dahil marami po sa ating mga kababayan na tila pedestrian na nga, pero yung mga vehicle, so yung mga motorista ay tila hindi nito masyado binibigyan ng pansin, bagkos tila sila po ay nagkakaroon din po ng patintero. Uy, di ba? So ang akin lamang doon, dapat kapag may overpass, gamitin yung overpass. Opo, kapag may pedestrian, gamitin din po yung pedestrian. Kasi, mahirap po kasi, may overpass, hindi naman ginagamit yung overpass. Kaya yung pong mga motorista, nalilito din. Kasi wala naman pong pedestrian, tapos doon kayo dadaan.
So, ganun po ang nagiging problema. So sana maging malinaw yan. Yun po ay ulat mula po sa ating reporter na si Mor Abing naman. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, tuloy-tuloy na po tayo at maya-maya po at tayo po ay tatanggap ng report mula po sa ating kasama dyan po sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pong si Gerardo Nazaro naman na kung saan siya po ay magbibigay ng ulat mula po sa lalawigan ng Pangasinan. So bago po tayo magpatuloy, regards po natin ang ating mga kasama na nasa online at maya-maya po lamang ay atin po silang babatiin. Gerald! Yes, Gerald, pasok. Okay, Gerald. So magbibigay po ng update ang ating kasama na si Gerald mula po dyan sa lalawigan ng Pangasinan. Aba, mahina at tila medyo mano ang ating signal, Ay, Gerald. Ayan, sumaya-maya po, siya po ay ating tatawagan at siya po ay naghahanda na rin, Oo. At yung pong ating kaibigan dyan po sa lugar ng Taguig na si Mr. Archie Gadang, at tila mayroon pong konting problema dyan po sa lugar ng Merbel, At sinasabi nga po na pumunta po sila dyan po sa lugar ng Merbel, dyan po sa barangay, kaya lang unfortunately tila nakausap niya, tila wala naman pong alam. Oo. At sinasabi nga po na yung pong kanyang mga gamit, yung pong kanyang mga ari-arian, tila nawala, ninakaw. Okay. So, hindi natin maano si Gerald. Okay. At sinasabi nga po na yung kanyang mga gamit, siya po ay nangungupahan. Ngayon, yung mga gamit daw po, sa hindi natin malamang kadahilanan, inilabas noong mga may-ari ng bahay. Ngayon, ang problema, yung pong mga gamit, katulad po ng mga may halagang gamit, ay tila nawala at sinasabi nga po na tila ninakaw at kilala naman po nila. Ngayon, ang ginawa po nung tao, lumapit po doon sa barangay, at ang problema daw po nung tanod, wala na daw pong magagawa kasi nawala na nga daw po. Ay bala, ano ba naman yan, pakiano mo nga pakibalik mo na. So yun po ang nasabi, kaya po yung ating kasama po dyan sa lugar ng dyan po sa Merbel, sana, sabi ko nga po, kung may reklamo sila, ay gumawa po ng salaysay para isubmit doon po sa sekretary o kaya mismo doon kay Kapitan Ed Bernabe, kay Ed Bernabe, ganun din po doon sa kung sino po ang in charge doon po sa complaint desk, doon niya po ipareceive. Opo, wag po doon sa tanod, kasi alam mo naman ang tanod, hindi naman natin sinasabi na walang alam. Opo, pero yung assessment doon po sa nagrereklamo ay tila wala na pong alam, nagmamarunong lang. Dahil siyempre kung nawala po yung gamit, sinasabi nga po na yung kanyang cellphone, yung kanyang speaker na nagkakalaga ng 5,000 at iba pang yung mga gamit na galing sa in-order sa Shopee na hindi pa nabubuksan ay di umano ninakaw at ibininta. Ang problema, nagreklamo doon sa barangay, diyan po sa Merbel, sinagot daw po noong kanyang nakausap na tanod na wala na daw mang magagawa kasi bininta na. Tila hindi po magandang ganung katwiran, ang pangit. Kasi pangit siguro nung tanod diyan po sa barangay Merbel. Sinasabi nga po, sabi ko nga po, kung sakaling makapunta po sila doon sa Substation 7, diyan po sa Sambali, na kung saan sakop naman po ang Merbel, pwede nyo naman pong ipablatter kung sino po talaga nagkuha ng inyong gamit, para kahit papano matulungan kayo, maimbestigahan, at kung sakaling magkaroon kayo ng reklamo sa barangay, at least maimbitahan man lang yung di umano ay kumuha ng inyong gamit para malaman natin ang katotohanan kung bakit yung kanyang gamit ay kinuha
basta-basta na lamang at ito ay ibininta sa iba. Di ba? So, for clarification po yan. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:29. Dito lamang po yung sempilan ng ating Paranaque Net Radio Worldwide. At ito pong sinasabi, ito pong pinadideklarang ang constitutional 2025 budget inakyat sa Supreme Court. Aba, talagang ibang klase naman to, Babasahin po natin. Ayan. Pinadideklarang unconstitutional ulabag sa Saligang Batas ang Republic Act 12116 o General Appropriation Act of 2025. Sa posisyong inihain sa Supreme Court ni Davao Representative Isidro Ongab, dating Executive Secretary Vicred Rodriguez, Victor Rodriguez, at iba pa, iginigit na nagkaroon umano ng ilang paglabag sa pag-aproba ng 2025 budget. Partikular na nilang tinukoy yung mga umano'y mga blankong items sa bicameral conference committee report sa na-spending plan. Ayon sa petitioners, makikita sa bicameral committee report ang ilang blanco, particular ng budget allocation para sa National Irrigation Administration or NIA, Department of Agricultural or DA at Philippine Coconut Authority. Here, the bicameral conference committee not only made several amendments to the 2025 General Appropriation Bill, but left blanks in the report, which is very dubious and dangerous as the budget for the said offices and programs remain to be undetermined, bahagi pa ng petitioners. Bagamat may mga kapangyarihan ng bicameral conference committee na pagsasamahin ang bersyon ng Senado at ng Kamara, hindi naman ito maaaring amindan ang mga posisyon na provision ng hindi malinaw na isinaad ang bersyon ng dapat amindahan. Sa irregularity sa blatant violation of the Constitution which should not be condemned. Condoned anang petitioners. Nanindigan din sila nagkaroon ng grave abuse of discretion and bycam ng lagdaan ng committee report sa 2025 national budget ng mga blanco. Nalabag din daan nila ang Constitution ng mga mabigo itong bigyan ang sektor ng edukasyon ng pinakamataas na budget sa allocation. Ayan, so ito pong ating mga kaibigan, ng ating mga kababayan, ito pong binasa nating ulat o report ay matagal na po itong pinag-uusapan sa mga malalaking media, sa malaking station na kung saan ito naman po ay medyo masalimuot na usapin, bagamat sila lang po ang nakakaalam nito kung bakit ganito ang nangyari na sa tanda ba naman ng mga yan o sila po ay mga taga-gobyerno. Alam naman po nila na talagang bawal ang blanco o sabihin natin na blankong labanan pagdating sa General Appropriation Act naman. Na kung saan sinabi na nga po ng ating presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos na wala po siyang pinirmihan na blanco. Kaya lang ito pong si dating Representative Isidro Ongab naman, siya pala yung hanggang ngayon siya po ay kongresista at dating itong executive secretary na si Vic Rodriguez ay tila nagkaroon ng petisyon sa Supreme Court. At gusto po natin linawin, ito pong si dating executive secretary Vic Rodriguez, siya po yung talagang nagpagod. Siya po yung nung panahon ng pangangampanya ng butihing Ferdinand Marcos Jr., ito po ay kanyang kasakasama. Kaya nga po siya naging executive secretary nung unang arangkada nang umupo ang ating kasalukuyang presidente na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. But unfortunately, dahil nga po sa rigodon, dahil nga po sa, siyempre, may mga policy yan, siyempre, may mga vacuum yan dyan sa loob ng Malacanang, so biglang out of nowhere, ito pong si Attorney Vic Rodriguez. At siyempre, palibasa nga po, hindi naman niya maliit na tao si Vic Rodriguez.
At sa kasalukuyan, hindi natin inaasahan na punta na po doon sa kampo ni Pangulong Rodrigo Duterte o sabihin natin sa Office of the Vice President Sara Duterte na tila siya na po ang siya po ay isa sa mga petitioners na pinapabaliwala sa Supreme Court yung pong General Appropriation Act of 2025. Opo, talaga naman diyan po sa usapin ng budget sa 2025 ay tila nagkakainitan. Hindi natin alam Opo, kasi batid po natin na ang national budget naman, sabi nga po nila, yung iba po nito ay uutangin pa, pagkatapos ganito ang nangyayari. Di ba? So, sabi nga po nila, election, midterm election, sana hindi naman po magamit itong sitwasyon na to para doon sa mga kandidato na may plano o balak gamitin yung mga budget o allocation, lalong-lalo na pa sa usapin ng Department of Agriculture, sa usapin ng Philippine Coconut Authority at iba pang national agency na tila na paboran ng budget para sa 2025. At binabanggit nga po na ito pong sa usapin ng Department of Education na di umano ay dapat, supposed to be, sa ating 1987 Constitution, dapat ito po ang may pinakamalaking budget. But narinig ko na rin po ang paliwanag ng ating mga mambabatas, maging sa Senado, maging dito po sa ating buting presidente, na pag kinumpute daw po lahat-lahat mula po sa Department of Education or DepEd, mula po sa Commission of Higher Education or CHED, at ganoon din po dito sa yung pong TISDA, lahat naman daw po yun sa usapin ng edukasyon, na kapag sinama-sama daw po ang mga budget na yan, ay mas malaki dihamak doon po sa mga budget ng ibang national agencies naman, na sinasabi nga po na sa petition na isa daw po ito ay sa tila nilalabag po ng ating General Appropriation Act for 2025. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Ang oras po natin ay ganap ng alas 9:37 ng gabi. Dito lamang po yan sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Tuloy-tuloy na po tayo, AP Chinese spy ay nasakuti sa Makati Red. Nanindigan ng Armed Forces of the Philippines or AP na isang espiya sa nasangkot sa illegal na surveillance operation ng isang Chinese national na nasakuti kasama ang mga kasabwat nitong Pinoy sa operasyon sa lungsod ng Makati noong nakalipas na linggo. He is engaged in unauthorized reconnaissance activity. Pahayag ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Ginawa ni Padilla ang pahayag upang pasinungalingan ang sinabi ni Deng Yongking, misis na nasakuting pinaghihinala ang espiya na si Deng sa 39 na taong gulang na di umano ang parating ng mga autoridad na espiya ang kanyang mister. Si Deng at dalawa nitong kasama ng Pinoy ay nasakote sa Makati City ng mga operasyon ng National Bureau of Investigation, AP at PNP. Nasamsam din sa mga suspect ang mga kagamitang na ginagamit sa pagsasagawa ng casing sa mga military camps at iba pang pangunahing infrastruktura sa bansa. So the servers contain maps of critical structures, silent pictures like military camps. So what would they be doing with the data on military camps and PNP or Philippine National Police camps and critical structure ayong kay Padilla? Binigyan din ni Padilla na nakapuko sila sa investigasyon dahil di itong isang pambansang seguridad. Bunga ng insidente ay pinag-utos na rin ni AP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang paghigpit sa mga sibilyan na nagpasok sa mga military camps upang maiwasang makalusot ang mga nag-espiya dito po sa ating bansa. Opo, so malinaw naman po yan. Kung ikaw naman ay isang ordinaryong tao lamang,
isa kang ordinaryong, sabihin po natin, isa kang foreigner o isa kang dayuhan dito po sa ating bansa. Bakit pipiliin mo na kukuhaan mo ng picture, kukuhaan mo ng video, yung po mga napaka-importanteng pasilidad ng ating bansa, katulad po ng Philippine National Police, katulad po ng Armed Forces of the Philippines, katulad po ng mga malls na yan, katulad po ng ating mga paliparan, so saan mo gagamitin yan? O, di ba? Ngayon, yung pong Pilipinang asawa naman, ang Chinese na ito, baka gusto mo doon ka na tumira sa China. Ayan, di ba, malinaw naman na hindi lang naman po 1 taon, hindi lang naman po 2 taon ang ginagawa ng China dito po sa ating bansa. Nakita nyo po yung West Philippine Sea, ang ating karagatan, pinasok na po ng China. Makita po natin mga iba't ibang object na nakikita sa mga karagatan na nakukuha ng ating mga mangingisda na sinasabi nga po na galing nga po yun sa China. So malinaw na nga po na nakikita natin na may mga foreigner o kaya may mga tao talaga na nagsosurveillance na ng ating kapaligiran mula po sa kalawakan, sa karagatan, maging sa kalupaan ay mayroon na pong gumagawa ng ganyang takbuhan. Di ba? Kasi ikaw naman dayo ka lang naman. Bakit kukuhaan mo ng mga surveillance, kukuhaan mo ng videos, photos, ang mga kampo ng ating armed forces? Bakit kukuhaan mo ng photos and videos ang kampo ng PNP? Ganun din po yung mga malalagang istruktura ng ating bansa. So ano pa bang ibig sabihin noon? Di ba pagkatapos sasabihin mo na hindi espiya? So mahirap yatang paniwalaan yan. Bago naman po yan nahuli, alam nyo naman na yan pong armed forces, yung pong PNP, NBI, may mga surveillance na ginagawa po yan. May mga surveillance po yan Hindi naman po yung katulad na naglalakad ka lang sa kalsada, basta ka na lang huhulihin. Hindi po ganun yan di ba? Mga professional po yan, yun ang kanilang trabaho. Kaya kung siya po ay nahuli, at sapat naman po ang ebidensya niyan, sana sa korte na po kayo magpaliwanag at kung gusto mo, kung nakakulong yung asawa mo, sumama ka na rin sa loob ng kulungan kasi lumalabas niya na kinokonsente mo yung asawa mong dayuhan sa maling gawain na kung saan maaaring ikapahamak ng ating bansa. Di ba? So tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita at ito naman po parusa sa mga dayuhang espiya sa Philippines itinutulak ni Tol. So itinutulak pa lang daw samantalang dapat nung pa yan Okay, sa kasunod ng mga insidenteng kamakailan na posibleng paniniktik sa Pilipinas, inihain na ni Senador Francis N. Tolentino ang panukalang batas na nagtatakdang mga parusa sa paghimasok ng mga dayuhan sa Pilipinas. Layon na isinulong ng Senate Bill number 2951 ni Tolentino na i-update ang lumang legal na balangkas noong 1979 na kumukontrol sa gawain ng foreign agent sa bansa. Ito ay matapos kabahala ng gobyerno ang potensyal na pag-espiya o paghimasok ng mga dayuhan sa usaping politika sa pamahalaan ng Pilipinas na nagbunsod ng mas malalim na pagsusuri sa mga taktika at layunin ginagamit ng ilang masasamang aktor ng Estado. Talaga naman ang mga aktor na ito ay pumapasok sa mga pangunahing bahagi ng burokrasya, media at kritikal na infrastruktura, gayon ay nagbabanta sa pambansang seguridad, katatagan at politika at soberenya ng bansa. Nilalaman ng panukalang batas ni Tolentino na sinasabi na ang mga panukalang batas ay naglalayong parusahan ng iba't ibang paraan kung saan maaaring makialam ang mga dayuhang ahente at entidad sa mga posisyong pampolitika at pamalahan ng Pilipinas. Opo, ito na po ang sinasabi natin. Nung last year, mayroon ng ganitong usap-usapan na ilan sa mga miyembro ng mga vloggers o mga media personality na di umano ay binabayaran ng mga dayuhan
lalong-lalo na po ang China. Natalakay na po ito dati-rati. So ngayon, ito pong si Tolentino naman ay tila gumagawa na po ng batas para palakasin o higit na sabihin po natin na dagdagan ang parusa sa mga dayuhang nag-espiya para po sa ating bansa. So, wala naman po sigurong kukontra dito. Bagkos sangayunan na po natin ito dahil yun naman po talaga ang nararapat. Ngayon, yung pong mga miyembro naman ng media, bagamat tayo ay kailangan din po natin mabuhay, kailangan din po natin ang bayad, pero kung ang kumukuha naman sa atin, nagkukomisyon sa atin, alam naman natin ay kakasira ng ating bansa, sa ikakasira ng ating komunidad, siguro pwede nyo naman po yan tanggihan at maganap na lang po kayo ng ibang mapagkakakitaan. Katulad po ng inyong lingkod. Kahit walang kita, tuloy-tuloy ang programa, di ba? Di ba? Talagang ganun lang ang buhay. Hindi lahat ng pagkakataon ang isipin natin ay palaging kita. So isipin pa rin po natin lalo palagi ang kapakanan ng ating komunidad, ang kapakanan ng ating bayan, at ang kinabukasan ng ating bayan. Okay? Hindi baling walang kita, basta tayo ay may dignidad. Hindi baling walang dito kita, basta nanatili ang ating moralidad. Hindi po katulad niyan, basta sila kumita, kahit wala na pong dignidad. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Pasig City, gagawing smart city. Upang makapamuhay ng mga mas maayos ang mga residente, nangangako ang nangungunang kandidato sa pagkalgalde ng Pasig na si Sara Diskaya na gagawing smart city ang Pasig City. Para may sa katuparan ng pagiging smart city, green at sustainable city na may ultimate goal na paghusayin ang urban quality ng pamumuhay ng bawat Pasigenyos. Nabatid na vision ni Diskaya na pinakamalapit na katunggali sa halalan ni Convention Pasig Mayor Vico Soto na hindi lamang gawing isang modern urban city ang lungsod, kundi isang smart city na makaabot sa bawat komunidad, partikular ng mahihirap na pamilyang naninirahan sa Pasig. Kabilang umano sa kanyang priority project, sakaling palaring maging top executive ng lungsod na makapagpaloob ng isang seamless broadband at Wi-Fi coverage. Plano niyang magpatayo ng bagong paggamutan para sa mahirap, ibalik ang Yellow Health Card schemes para sa easy access sa pangailangang medikal at medisina at iprioridad ang edukasyon. Binigyan din ni Diskaya na ang development challenges ng lungsod ay kailangang resolbahin. Gayon din ang mga major urban problems gaya ng overpopulation, land use, waste at traffic management, air population or pollution at mga pagbaha. Ayan, yun po ay sa lugar naman ng Pasig. At siyempre ngayon po ay panahon ng eleksyon, panahon ng propaganda, panahon ng pagngingiti, panahon ng mga pangako. Kaya po yung kalaban ni Mayor Vico Soto, sinasabi niya po na gagawin smart city, ito pong Pasig. So, hindi naman po lingid sa ating kalaman na ang Pasig City na sa kasalukuyang mayor na si Vico Soto ay tila iba po ang pamamaraan nito. Sabi nga po niya, at kapag ikaw ay gumastos ng malaki sa eleksyon, malamang babawiin mo po ito. Kaya po itong si Vico Soto, talagang, sabi niya nga po, talagang by the book, dapat yung paggastos ng pirang bayan, serbisyo publiko, dapat ibigay ng sapat doon po sa mga taga-Pasigenyo. But unfortunately, marami naman po nagsasabi na tila ito pong si Vico Soto ay tila iba nga ang pamamaraan at tila sabi nga po nila ay hindi lahat ng taga-Pasig ay natutuwa sa kanya. Di ba? So, kanya-kanyang diskarte yan. Kung si Vico Soto nanalo ng pangalawa, ibig sabihin na kapag pundar na po siya,
Ibig sabihin kung ano yung mga programang gusto niyang ipalaganap diyan po sa lugar ng Pasig, malamang ngayon po ay execution na, hindi na po plano o hindi na po forma, kundi dapat makita na sa panunungkulan mo sa loob ng 6 na taon, dapat ramdam na po yun ng mga taga-Pasig. Kung sakaling mayroon ka namang kalaban na di umano na nangangako ng higit sa nagawa mo, aba sana magkatotoo naman. Di ba sana maging totoo naman, kasi mahirap diyan, baka puro tawag na yun, baka pangako, pagdating sa dulo, hindi naman po pala kayang gawin. Marami na po akong narinig niyan. Ayan, tuloy-tuloy na po tayo. Ito naman po ay usapin naman sa COMELEC. Na kung saan ang COMELEC naman, nagnanais na hanggat maaari, maging maayos ang halalan sa May 2025. Ngayong taon, sana ito pong pinagkasunduan ng COMELEC at TikTok sanib pwersa sa tapat na malinis na halalan. Okay, so bansahin po natin, nagsanib pwersa na ang Commission on Election, COMELEC at TikTok Philippines sa pagtiyak na magiging malinis ang pagdaraos ng halalan sa bansa sa Mayo 12. Nabatid na lumagda ang COMELEC at TikTok Philippines ng isang Memorandum of Agreement sa pagsasagawa ng mga aktibidad na may layuning magsulong ng tapat na eleksyon at manatilang digital integridad para sa lang 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gagamitin nilang video sharing upang mapalaganap ang mga impormasyon na may kaugnayan sa eleksyon. Kabilang sa niya dito ang isang podcast episode tungkol sa mga kailangang gawin tuwing araw ng halalan. Sa panig naman ng TikTok Philippines Public Policy Manager Percy Padirna, sinabi nito na ipagbabawal sa platform ng mga political advertisement. Hindi rin siya papayagan ng mga politiko na kumita mula sa mga political content. Gayon pa man pinahintulutan na niya ang pagbabahagin sa TikTok ng mga political statement. Aba, talaga naman iano nyo po, ibig sabihin talagang i-regulate nyo. So maganda po yan. At actually, ang inyo pong lingkod hindi pa po ako gumagamit ng TikTok. Bagamati yung iba, marami pong pinapakita. Po, tungkol sa TikTok, ay tila hindi pa po nag-abil ang inyong lingkod dahil sabi nga po nila yung TikTok daw ay tila may problema po ito. Kaya hanggang ngayon, hindi po ako gumagamit kasi baka tayo po ay masurveillance nung galing sa masurveillance tayo nung galing sa China. Ayaw ko naman ng ganon. Ayan, ito naman po ay tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita. Gitgitan sa kalye na uwi sa barilan, paluan ng tubo, isa dido. Aba, talaga. Oo. Patay ang isang obrero ng Risbakan at pagbabaril ng kapatid ng isang lalaking una niyang nakagitgitan sa kalye at nakapaluan pa ng tubo sa Rodriguez Rizal, Kamakalawa. Naisugod pa ang sa Casimiro Hospital ng biktimang si Rolino Garcia, 54, residente ng Daang Bakal, Manggahan sa Rodriguez. Ngunit inineklara na itong patay ng mga doktor, bunsod ng mga tama ng bala sa katawan habang nasugatan ng kanyang anak na si Elmo Alcubera, 25, ng tiradurin ng mga suspek. Nakatakas naman ang mga suspek na sina alias Ruben na 40 years old, construction worker at alias Ryan, 32, e-bike driver, kapwa residente ng Purok 5, Barangay Manggahan, Rodriguez, Rizal. Batay sa ulat ng Rodriguez Municipal Police Station, alas 7:30 ng umaga na maganap ang biktima sa Daang Bakal, Barangay Manggahan ng nasabing bayan. Nauna rito nagkaroon umano ng paluan ng tubo at 2x2 sa pagitan ni Garcia at ng isang alias Binji na kapatid ni Ruben matapos silang magkagitgitan sa kalye. Sakay umano si Garcia ng isang bisikleta nang magalit siyang matapos na makat sa pagliko ni Binji na nagmamaniw naman ng isang e-trike. Nagsumbong umano si Binji sa kanyang ama, kaanak, kaya't kinumprontan mga ito ang biktima. Muling nauwi sa gulo, dito na umano nagtungo sa barangay sa ang biktima at nagain ng reklamo. Gayon pa man, pagdating umano niya ng bahay ay nabangan niya na siya ng suspect at pinagtutulungan ni Alcober habang umaawat naman ang kanyang asawa. Nahuli pa sa CCTV kung paano malapit ang tinaradurin
ni Ryan si Alcover. Dahil dito, nagalit si Garcia at kumuha ng tubo at hinabol ang mga suspek. Dito na naglabas ng baril si Ruben at kaagad na pinaputukan ang sumugod na biktima na napuruhan ng bala. Kaya siya, kahit sugatan, nagawa pa rin niyang maghambalos ang suspek ng makabawi ay kaagad ng tumakas. Ayan, so nakita nyo na po yan, ano? Agang-aga, maaga po, iyon po ang naging labanan dyan po sa kalsada. Nasana naman, pag tayo po ay nasa kalsada, magbaon po tayo ng maraming pasensya. Kasi kapag ganyan, hindi na natin pwede pang ibalik ang buhay natin. Di ba? Isa na nga lang ang buhay natin, hindi pa natin iingatan, wala. Ayan, nangyari, namatay. Di ba? Kaya doon po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung nasa kalsada, ingat-ingat po tayo lagi. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan, regards po natin, ito pong si Janet Pascualatam, at ito pong si Burns of Pilaño Siliteria na nasa online. Ito pong si Usapang Kalye Regino Capua, absent ka ba? Akala mo makakalusot ka, nag-absent ka. Nako, hindi pwede yan. May utang ka, absent ka eh. Ito pong si ating magiging konsyal ng lungsod ng Parañaque. Ito pong si Kagawad Pupoy Molina. Manoy, kumusta ka na? Kumusta po yung labanan? Diyan po sa Distrito 2. Regards ko po kayo. Ito pong si Manoy Pupoy Molina. Sana ischedule nyo po kami sa inyo for interview. Para alam nyo naman, kayo po ay kumakandidato bilang independyente. Kaya dapat malaman ng ating mga kababayan kung ano ang iyong mga plataforma di gobyerno na gagawin nyo po dyan sa lugar ng Distrito 2, dyan po sa lungsod ng Parañaque. At doon po sa ibang hindi ko po na re-regard, so hindi ko po kayo nababate. Kasi po ito pong program po natin, masyado pong mahigpit si Meta. Hindi ko po nakikita yung mga comment ninyo dahil hinahide ni Meta. Dahil ang gusto ni Meta, magpadala kayo ng star. Di ba? Kaya, yan, hindi ko na naman nakita yung ibang nasa online. Ganun po kahigpit ang Meta ngayon. Talagang, business talagang usapan eh. Dati hindi naman dati ganito eh. Ngayon hindi na kaya yung po mga nasa online na hindi ko po nababati, para kayo po ay aking makita siguro, kung sobra-sobra naman ang pira nyo sa GCash, pwede po kayo magpadala ng star dito po sa ating programa. Hindi ko po ito kagustuhan, kaya lang itong Meta talagang inuobliga na kapag nagko-comment o kaya nanonood, gusto magpadala ng star, ano? So doon po sa ating mga kaibigan at ngayon po ay oras na nasa 9:57 at malapit na po tayo magtapos. At basta sinasabi po natin, paulit-ulit na po natin sinasabi na ang ating hinahangad na makatulong po tayo sa takbo ng ating gobyerno mula po sa barangay, municipal, city, provincial, maging sa nasyonal. Ngayon, at sa May 12 naman, eleksyon na naman, so marami pong kandidato. Ngayon, yung pong mga kandidato, marami pong nananalo na puro pa-cute lang ang nadadali. Pa-cute lang. Ibig sabihin, kapag kayo po ay artistahin, o kaya kayo ay artista, so madali po kayong manalo at madali po kayong makabula. Kaya nga nagsisisi ako Dahil kung ako po ay nag-artista na lamang siguro, madali po akong manalo sa halalan. Kaya lang hindi ko po feel na maging artista dahil hindi po ako mahilig magpakyot. Diba? So hindi po ako mahilig magpakyot at kapag siguro ako naging artista, iwan ko lang biro lang po yan. Ngayon, ito pong si Manoy Pupoy Molina, sa kasalukuyan siya po ay
kagawad ng Marcelo Green at siya po ay matagal nang nanunungkulan. At marami na po siyang committee na nahawakan na kung saan naman, kung siya po ay papalarin sa konseyo ng ating lungsod, marami po siyang mga panukalang programa o panukalang gusto niya maging ordinansa o batas para po ito ay sa ikakabuti ng ating mga mamamayan dito po sa lungsod ng Parañaque. Katulad po nung naging problema diyan po sa usapin sa Osparuan, sa ospital, na kung saan nagre-reklamo yung pong isang pasyente na namatay sa dengue, siguro kailangan po natin na mag-ayos o mag-upgrade ng mga resolution o ordinansa para po maging maayos ang takbo ng Osparuan na yan. Kasi ang Osparuan na yan parang may sumpa din, may sumpa. Opo, kasi yung Osparuan niyan, 15 years ago. Pati po ang iyong lingkod, kasama ko po ang aking may bahay, nabiktima po ako dyan sa Osparuan na yan, kasi hindi ko alam kung ang mga empleyado dyan, lalong-lalo na po yung mga regular, kasi parang, na sila, yung immune na. Kahit po yung mga pumupunta dyan na may sakit, kahit emergency na, kahit umaano na po yung mata, yung tawag na yung tumitirik na yung mata, feeling nila wala lang, kaya ganun na nangyayari. So inuulit po natin, ang Osparuan ay sana magkaroon po ng maayos na, sabihin po natin investigasyon Opo, total, yung pong city government of Parañaque ay kumikilos na. Sana kung may pagpapabaya dyan po sa Osparuan na yan, dapat may masagot, may managot, at dapat siya po ay, baka pwedeng tanggalin nyo na yan dyan sa Osparuan, o kaya ilipat nyo ng ibang departamento para hindi na po maulit yung pong disgrasyang naabot doon po sa pasyente. Kasi mahirap po, buhay ang pinag-uusapan dyan, hindi na po natin kayang ibalik. Ngayon, yung po pang pamuno ng Osparuan, tinatawagan po natin na ito pong si Dr. Darius Sebastian naman, sana maimbestigahan po maigi yung reklamo dyan po sa Osparuan. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 10 ng gabi. Dito lamang po yan sa impila ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ngayon po ay January 29, tinatawag na Chinese New Year. At alam nyo, sa totoo lang, kahit yung tikoy, ayaw ko na munang tumikim ng tikoy kasi tila napipikumpuan inyong lingkod yung mga kaganapan dyan po sa West Philippines at saka yung monster ship ng China na pumapasok dito po sa teritoryo natin, dyan po sa lugar ng Zambales. Sa totoo lang, bagamat nandito po ako sa Metro Manila, pero kapag naririnig ko yung mga balita na yan, na ulat ng Armed Forces of the Philippines, na sila po ay pumapasok na sa ating teritoryo, yung masarap na tikoy nila, nagiging walang lasa na sa akin. Di ba? Kasi pakakainin ka na masarap na tikoy, pagkatapos yung China naman, hindi man lang tayo nire-respeto. Di ba? So nakakawalang gana, nakainin ng tikoy na yan, di ba? So, sabi na naman ni Regino, sabi ni Regino hindi ako pumunta kasi bla bla bla. Pwede naman hindi ka pumunta basta alam mo naman may may obligasyon ka Regino Sabi ni Jojo sabi ni Jojo baka talaga naman ito si Jojo palibasa wala ka Regino. Sinabi ni Jojo, alam mo naman yan alam mo naman yan si Kapuwa sala sa init, sala sa lamig ka daw Pakisabihan mo nga yan si Jojo, inuurat ka, palibasa wala ka kanina. Ayan, ganun din po pala yung ating mga kasama sa Philippine Digital Media Society.
Oo, sa panguna po ng ating Vice President for External Affairs, na ito pong si Eduard Perez, ganun din po si Doc Nel Silva, si Capred Lopez, at saka yung ating mga kasama, lalong-lalo na po yung tumatakbo ng konsyal dyan po sa lugar ng Las Piñas. Ito pong si Pastor Jun Matundan ay tila hindi na po nagpaparamdam. Panalo na siguro ito, no? Kasi kapag hindi nagpaparamdam, basic naman yan kapag hindi nagpaparamdam yung ating mga kaibigan, yung ating mga kamag-anak, yung ating mga kakilala, ibig sabihin, okay sila. Di ba? Kasi hindi nagpaparamdam. Ngayon, kapag nagparamdam yan, dalawang bagay lang. I-blow out ka o kaya uutangan ka. Ganun lang yan, ano? Di ba? Ganun lang po lagi. Ganun lang naman ang nagiging takbo. Pero yung mga kaibigan ko, magaganda. Kahit wala silang kailangan, kahit palagi po sila nagpaparamdam. So, yun ang the best. Kahit, nagpaparamdam. Ako naman po kasi, sa totoo lang, bira din po ako magparamdam, lalo na doon sa mga magagandang lalaki. Kasi, magparamdam ka, mag-message ka, mag-text ka. Kasing haba na po ng release ng train, mula po sa norte, papunta ng south, papunta ng Bicol, paminsan hindi ka sinasagot. Kaya sabi ko, kung mini-message kita, kinukumusta kita, hindi ka nagpaparamdam, so, di wala tayong paramdaman. Di ba? Ganun lang yan eh. Di ba? Ganun lang yan eh. Wala tayong paramdaman. Di okay lang. Di ba? So, hindi po masama kung pinapahalagan mo ang tao, di ba? Mini-message mo, kinukumusta mo lang naman. Good morning, kumusta ka na? Good afternoon, kumusta ka na? Hindi ka sinasagot, di, pwede mo naman yan i-block, di ba? Total, ayaw mo sumagot, di, ayaw mo ng communication, di, okay lang, ganun lang yan eh. Ngayon, kung may kaibigan ka naman, na palagi kayo naman na nagkikita, pero binabaliwala ka naman, hindi ka naman pinapahalagan, pwede naman na wala muna tayong pansinan. Di ba? Pwede naman wala naman pansinan. Ganun naman sa mga politiko. Di ba? Kapag walang eleksyon, wala naman pansinan yan, di ba? Pag nagkita kayo, magkasalubong, bla bla, wala na. Pagdating naman ng pangangampanya, during the malapit ng election period, di wag mo na rin po siyang pansinin kahit siya ay ngitian. Kahit ngitian ka, ganun, di ba? Ngayon, kung lumapit sa'yo, humingi ng tulong dahil eleksyon na naman, di wag mo nang tulungan. Total ganun lang naman di ba? Lalapit sa'yo tuwing eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, pag nanalo na, huyo ka na sa kanilang opisina. Hindi naman po sigurong masama kung magtablahan kayo, di ba? Di ba? Hindi naman masama yan. Total, sabi nga po nila, give and take. Kung hindi ka naman pinapahalagan, di, ipag-ibigay mo naman yung gusto niya, di ba? Di ba? Ngayon, yung mga lingkod bayan na matitino, kahit walang eleksyon, naalala ka, kahit masalubong mo lang, nakangiti, kawayan ka, di ba? The best po yan. Iyon ang hinahanap natin. Katulad po nitong si Kagawad, Popoy Molina, kahit saan po kami nagkita niyan, kahit saan kami, kahit sa FB, sa social media, palagi po siyang nangungumusta. Kaya yung po ang maganda na kapag makakuha tayo ng mga lingkod bayan na ganon, dapat natin pagtiwalaan ng ating sagradong boto. Hindi po katulad ng kilala ko, ilang beses siyang natalo kasama tayo. Nung nanalo na, huyo ka na sa kanila sa kanyang opisina. Ayan, so ang oras po natin ay ganap lang alas 10:08 ng gabi. Dito lamang po yan sa impilan ng Paranaque Net Radio Worldwide. So yung po palang nasa natin, yung pong nasa screen natin, makikita po natin yung MPBL. Iyan po ay si Ron Ward Monsayak. Yan po si Ron, Boss Ron, matagal ko na pong kilala yan. Ista pa po yan ni Senator Coco Pimentel. At yan po ay tao rin po yan, kanang kamay din po ng ating pambansang bayani na si Manny Pacquiao.
At siya po pala ang first nominee ng MPBL party list. At ang second nominee ay wala pong iba kundi ito pong butihing may bahay ni Manny Pacquiao na si Jinky Pacquiao. At kanina, nandiyan po sa opening ng King of Parañaque, na kung saan kasama po ng ating butihing Mayor Eric Olivares, ganon din po ni Congressman Edwin Olivares, Vice Mayor Juan Villapuerte, at iba pang mga lingkod bayan ng ating lungsod, na kung saan siya naman po ay lumapit at talaga naman nakipagkamayan, nakipag-usap doon po sa mga team, basketball team, mula po sa 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque. So, in short, kung sakasakaling ito pong MPBL, kung wala pa po kayong napipili, hindi po masama na sabihin natin na isama mo na yan sa listahan. Dahil ito pong magiging congressman na si Ron Monsayak, siya po ay taga-una, taga-Parañaque din po yan. Pangalawa, siya po ay eksperto naman sa usapin ng batas dahil sa tagal niya pong nagtrabaho sa office ni Senator Nini Pimentel, ni Coco Pimentel, ganun din po sa office ni Manny Pacquiao. At ganun din po sa usapin ng deliberation, sa usapin ng debate, sa usapin ng explanation o paggawa ng batas, ay hindi po tayo lugi dito po sa first nominee ng MPBL party list na ito pong si Ron Monsayak. Ayan. Ayan. So yun po, maganda po yung naging outcome. Sana tuloy-tuloy na po ito. At doon po sa ating mga kababayan na February ay tila malapit na pong magsimula yung national campaign, ang national campaign po diyan kasama po yung senator at ganoon din po yung party list. But the other, yung sa local, congressman, gobernador, board members, at yung po mga city mayors, municipal mayor, down to city councilors or municipal councilors, ay tila sa March 12 pa po magsisimula. So, very, ngayon po, very crucial, ang galawan po ng COMELEC, dahil nung nakaraan nga po, marami pong nailabis na TRO ang Supreme Court na kung saan nagkaroon po ng pagbabago ang sit-up o yung program ng ating mga balot naman na kung saan yung pong COMELEC ay tila namumroblema. So, batid ko po na ito ay nasolusyonan na at nagsimula na naman na mag-printing ng balota. Sana tuloy-tuloy na po ito dahil digital po ang labanan ngayon. Hindi po madali na magbago ng program ang ating magiging halalan sa May 12 sa kasalukuyang taon. Okay, so doon po sa ating mga kaibigan na magtatapos na po tayo sa ating programang Manibilan ng Masandago at yung po mga kasamahan po natin na hindi po natin na kumusta at pagpasensyahan nyo na po dahil mahigpit po ang mita sa ating programa na sa kasalukuyan po yung pong nagko-comment ay hindi po talaga natin basta-basta mababasa. At mabuti po itong kasama natin na si Joliver Gonzaga na sa online. Sila po ay ang Values Formation, Spiritual Transformation with Martial Unit naman. At talaga naman sila po ay tuloy-tuloy na nagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po dyan sa lugar ng Las Piñas City. At batid po naman natin, ito pong Martial, itong BFSTC ay Martial, ating pong kasama at sila po ay nagkakaroon po ng programa tuwing Lunes dito po sa ating himpilan from 7 p.m. to 8 p.m. naman ng gabi. At ganoon din po, inuulit po natin, ito pong kasama po natin, ito pong si Manoy Kagawad Pupoy Molina, na sa kasalukuyan po ay tumatakbo bilang City Councilors of the City of Parañaque. Alamin din po ninyo ang kanyang plataforma, baka sakaling ito po ay isang alternatibo doon po sa mga konsyal na sabihin po natin na sila po ay tila hindi naman talaga nagtatrabaho, bago sila po ay nagpapakyut lang sa ating mga kababayan para mabingwit o sabihin po natin na sila po ay masama sa ating magiging councilors for 2025 election naman.
Okay, doon po sa ating mga kaibigan at tayo po ay magtatapos doon po sa ating mga kababayan, dyan po sa Partido Area, dyan po sa lugar ng Tigaon, Camarines Sur, yung pong ating mga kapatid, kamag-anak, kakilala, kaibigan, dyan po sa Partido Area, mga manoy, mga manay, maray na banggi po sa Indo Gabos. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabing, sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masound Dago. Bye-bye! Bye-bye! God bless us all! Bye-bye!